everyone, this is Rosa Finance and Beats, and this is my first ever YouTube video. Wait, first nga ba? Parang hindi. Dati kasi, nag-upload na ako ng video dito sa YouTube, and apparently, ng time na yon, I was telling the story of how I started my financial literacy journey. Nga lang kasi nung time na nag-video kami, nandun kami sa snack center sa cinema. So, parang maingay yung background and hindi masyadong marinig yung kwento ko kasi nga malabo dahil maingay dun sa cinema. Nag-upload na po ako ng video sa Facebook and sa Instagram. And apparently, since meron kasing maximum na seconds na pwede mo lang ilagay doon sa real video, especially sa Instagram. So, here I am in the YouTube video at mas gusto ko ito kasi mas longer form content. And mas may explain ko ng maayos yung mga financial concepts sa inyo or yung financial tips, personal finance tips sa inyo. Kesa nga naman na lahat shortcut. Diba? Although meron iba sa inyo na gusto nyo yung pinaka-gist lang na information, there are some times na kailangan i-explain mo para hindi nako-confuse yung tao. Especially kapag yung tao nakikinig is amateur or first time niya sa pag-manage ng kanyang kaperahan. Nung college ako, talagang naghahanap ako ng makakatulong sa akin. Yung magtuturo man lang kung paano i-manage yung aking kaperahan. Diba? Nung time na yon, naghahanap na ako ng credible people na magpo-provide yung help or ng guidance. Apparently, walang masyadong nagpo-provide or walang masyadong natuturo ng personal finance sa Philippines. Kung meron man, hindi ganoon ka-effective yung kanilang SEO or Search Engine Optimization na IT. Since yung mga time na nag-research ako, laging lumalabas sa search engine is puro foreigner. Siyempre, especially US, may 401k, hindi naman yun applicable sa atin. Taxation, medyo iba naman din sa atin. Kahit paano dinerive natin yung ibang taxation code sa kanila. Still, iba pa rin yung treatment sa Philippine setting. Kaya sabi ko, parang ang hirap naman maghanap ng credible person na makakatulong sa akin. Until such time na nakabasa ako ng libro na pertaining to personal finance. And doon na nag-start yung aking journey. And then, until such time na nakagraduate na ako, nag-offer kasi sila ng seminars and workshops. Nag-attend ako ng kanyang workshop sa Quezon City. Quezon City na lang. Hindi ko na sabihin kung saan yung specific location. Basta Quezon City. Isipin nyo na lang kung anong school ang nasa Quezon City. So, yung time na yon, sabi ko, pagdating ko dun sa venue, yung feeling ko hindi ako dapat nandoon. Kasi medyo parang mas matatanda sa akin yung nag-attend. So, parang sabi ko, parang outcast ata ako dun. Hindi dapat ato ako nandito sa workshop na to. Parang hindi siya applicable for me. Yung pwestong naupuan ko kasi, nandun ako sa may aisle banda. Gusto ko kasi kapag katapos ng seminar, alis ako agad. Kasi kapag nasa gitna ka, ang hirap mag-excuse me. Parang sinihan, excuse me, di ba? Ang hirap magdaan doon sa gitna. So, gusto ko lang sa aisle ako para pagtayo mo, labas ka agad. Nagkataon din, time na yon, dumaan yung speakers sa side namin. Sa aisle ko nasa ano po. Tapos, pag dating niya doon sa table kung saan siya dapat naka-assign, tinanong niya yung mga age namin. Sabi niya, sino dito yung around below 15 years old? So, meron doon bagets na below 15. So, I think 7 or 10 years old. Hindi ko na maalala basta it's a boy. Tapos, nagtanong siya, sino dito yung 15 to 25 years old? Siyempre, taas ako na. Nahiya ako kasi parang wala. Parang wala atang 15 to 20. Pero nakita ko, dalawa kami. Tapos sabi niya, sino dito yung 25 to 35 years old? So, hanggang mag-50 and older. Tapos, siguro hindi niya napansin yung isang nataas na. Tapos, susunod na statement was that, sino sa inyo yung parang wini-wish or sana baga nanghihinayang sana nag-start sila nung age niya. So, tinuro niya ako. So, syempre, flattered ka nung una, pero nahiya din ako. Kasi nung time nga na introvert ako, hindi ko gustong nasa spotlight ako. Although dancer ako, lagi ako nasa spotlight, hindi ko gusto yung ganong setup. Diba? Sabi ko pa ita, ba't ako? Ba't ako itaturo mo? Ganon. Tapos lahat sila nataas ng kamay. So sabi ko, okay. So, ibig sabihin ba dapat mas bata ka na inaalam mo itong bagay na to, mas maganda? Or nung time na kung kailangan mo na
doon mo aaralin. So, depende sa inyo. Of course, sa amin na natuturo ng personal finance, as younger as you are, mas maganda. Kasi maiintindihan mo yung konsepto ng finance. Maiintindihan mo yung konsepto na dapat ba magtipid ako? Paano ba kumita? Paano ba dapat yung treatment ko sa finances ko? Sumusobra na ba yung paggastos ko? Ano ba dapat? So, ano nga ba pinagkaiba ko sa kanila? Siguro masasabi ko is yung story, yung pinagdaanan ko, yung proseso na pinagdaanan ko coming into this position. Because at first, to be honest with you, I really didn't have any intention na i-share sa tao yung mga nalalaman ko. Kasi nga, it's for personal use. However, noong time kasi na yon, merong humingi sa akin ng tulong and nagkataon din na meron akong idea when it comes to investing. So, I tried to listen and probe more about their situation. Nga lang, yung problema nila, hindi ko pa masyadong naaral. That's why, naghanap ako ng mga tao na sana makakatulong sa kanila. Ako din yata yung pala yung hinahanap ko. So, ako rin yung dapat makakatulong sa kanila. Pare-parehas naman po kami ng objective to provide you with no-brainer personal finance tips and lessons na pwede nyo pong i-apply sa sarili niyo. However, may mga financial concepts na hindi siya applicable to everybody. Kaya nga iniiwasan natin yung tinatawag na cookie-cutter approach, wherein yung isang concept or yung isang financial product, finifit mo doon sa lahat ng tao na kakausap mo. In which mali din yun. Kasi nga, magkakaiba po ang tao. Iba-iba po tayo, kaya nga po tayo tatawag na individuals. So, we have different goals, we have different needs, we have different priorities, and most especially, we have different values. And aside from that, hindi po ako nagbebenta ng financial products. Ako po ay fee-based professional kung saan ako yung nag-o-offer ng financial planning sessions. Kasi ang goal ko po is to teach you yung mga learnings ko from the past and yung mga mistakes na nagawa ko in the past na hindi nyo na rin sana maulit kasi nga sayang yung oras, sayang yung effort, and most especially sayang po yung pera. Siguro ang experience po na ma-share ko sa inyo is yung maipit sa investment na hindi ko pinag-aralan. So, yun yung learning na sana mapulot ninyo from my YouTube channel. And of course, saving money when it comes to a lot of things, kung paano kayo makakatipid, and kung paano ninyo mapapalago yung inyong pera. Nang hindi po ako nag-explain ng investment recommendations. I will only teach you yung basic knowledge about it, but I will not recommend you na ito yung i-push nyo, ito yung kunin yung produkto kasi ito yung maganda, ito yung magandang investment ngayon, ito yung sikat na investment. Hindi po ganun yung channel ko. Kung ganun po yung hinahanap nyo, I would actually recommend you to look for somebody else. But, yun nga, syempre kailangan nyo po ng tao na hindi kayo ikakapanghamak. Yung merong credibility and accountability doon sa kanyang mga suggestions or recommendations. Yun po yung hanapin nyo. Kung meron kayong mga questions about personal finance that you would like us to discuss, hindi matapos-tapos na BPID or BUL nga ba yung kailangan po niya. Comment down below or send me a message to my other social media platforms such as Facebook and Instagram, which is @FinanceandBeats. Wala pong ibang characters, just the letters and the @ sign. This is Rose of Finance and Beats, and I'll see you on my next video. Please like, subscribe, or share my channel to your friends, your relatives, to your schoolmates, to your dance mates, to your crew, of course. And I'll see you on my next vlog. Never call it. Bye.